O eto pa, putang inang problema ng Pilipinas, hindi na natapos-tapos. Hayop talaga naman. Eto, putang inang kamatis. Hayop na kamatis yan, 30 pesos ang isa. Puta, bagong Pilipinas. Mantakin mo, galing tayo sa tag-ulan. Dapat sobra-sobra kamatis natin, pero putya, kita mo naman, nagmahal na naman ang kamatis. Ang ganda ng teorya ni Jay dito eh. O, teorya ni Jay dito. Baka dahil tama kay Jay kanina. Yung teorya niya, kaya doon nagmahal yung kamatis. Sabi niya, baka kasi madami ang mag-New Year's resolution. Dahil kumain ng karne, gulay ang kakainin ko. Ngayong January, New Year's resolution ko, healthy eating ako. O kaya minahalan nila. Sabi niya, minahalan nila yung kamatis. Kasi alam nila na yun ang kakainin ng maraming mga Pilipino ngayon dahil ayaw na nila Ayaw na nila magkarni muna. Ang dami nila nakain karni. Sabi ko nga to si Jay talaga, baby pa eh. Visit eh. Kanina nga magluluto ako. Sabi ko nga sa inyo, crave na crave talaga ako sa... Paborito ko kasi mga bossing yung itlog, tapos may kamatis. Gigisa ko muna yung kamatis. Wala sibuyas kamatis lang talaga. Gigisa ko yung kamatis hanggang sa madurog siya. Saka ko lalagayan ng itlog. Kasi nung bata kami sa probinsya, pag nagbabakasyon kami, yung lola ko, yan ang laging hinahanda sa amin sa umaga. O minsan ang sarap niyan pag niluto mo sa kahoy yan eh. Medyo smoky yung lasa ng itlog. Ang sarap. Oo, ngayon, putya kanina, sabi ko, bili ko ng ano kasi ngayon, dito kasi sa amin, meron lang akong kinokontak na tindahan dito sa bahay ko na nagdo-door to door. Order ka na sibuyas, basta medyo marami-rami. Kailangan at least siguro, order ka mga 5 sibuyas, ganun 5 bawang. So kanina, sabi ko, may corn beef ako. Miss na miss ko yung corn beef, sabi ko. Miss na miss ko din yung itlog at saka sabi ko, may tosino din ako na pure foods na tosino. Sabi ko, miss na miss ko talaga yung pagkain Pilipino kasi nung nandiyan ako sa Amerika, tsaka sa Japan, hindi ako nakakain eh. So sige, kain ako. Luto ako ng tosino. Luto ako ng tosino, gusto ko magluto ng itlog. Nakita ko rin yung corn beef. Gusto ko magluto ng corn beef, sabi ko. Nakakamiss talaga. So ngayon, ito na. Tawag ako dun sa, ate? Ano mo naman ako? Padala mo naman ako dito ng 2 sibuyas na puti, 3 sibuyas na pula, 4 na buong bawang, at saka kamatis. Sabi ko, kamatis, siguro mga 5 piraso. Para at least, bumili rin ako ng itlog na pula eh. Na-miss ko talaga yung mga pagkain sa Pilipinas. Na itlog na maalat, bumili ko dyan sa Pateros eh. Kasi nagmamantika yung yung itlog na maalat dyan. Diyos ko po, nung kinuta ko, magkano? Putang ina niya, parang muntik na ako 700. Ay, parang magli-500. Sabi ko, ate, hindi ako bumibili. Hindi ko binibili lahat ng paninda mo, sabi ko. Binibili ko lang 2 sibuyas, bawang, at saka kamatis. Oo nga. Boss D, sabi sa akin yung kamatis, putang ina. Mas mahal pa sa Louis Vuitton mo. Tangina niyan. So, wala na. Napurnada. Napurnada yung cravings ko. Putya, hindi na ako nakapag-corn beef. Di pa ako nakapag-itlog. Pinagtsagaan ko na yung tosino. Nilagyan kong bagong isda. Putang ina, pag nagsarsyado ka ngayon, gaming fanatics, putang ina, pinanganak ka sa Ayala, Alabang. Kamantakin mo 1 pirasong kamatis, 30 pesos. Mas mura pa yung computer, yung 1 oras sa Nitopia. Tayo na magkano lang ang computer ngayon sa mga computer shop, 15 pesos ang oras. Mantakin mo, pupunta ka rin, may dala kang 1 kamatis, 2 oras ka na makakalaro.
Inasabi ko, ibang klase talaga. 30 pesos ang isa. Talo-talo na kahit walang kamatis. Hindi, ganun ang ginawa ko. May bagong isda ako dyan eh. Minalagay ko kasi sa kamatis yun. Nilalamas kong ganun yun. Tapos ginaganon ko sa kanin ko. Lagyan ko ng mantika yung kanin. Basta may bagong isda, kamatis. Putang ina, talo-talo na yan. Panisang adobo. Sabi nga ni Garski, hindi naman sa nagmamalaki ako pero may 1 kilo kaming kamatis. Gago, ipalit mo na yan sa Gold Bar. Garski, putang ina, bago pa mabulok yan, ipalit mo na yan sa kay Boss Toyo, 2 kwintas ang katapat niyan. Sabi ni Melvin Pakuan, kamatis ang sukatan ng pagiging mayaman. Oo, wala na lakos. Tsaka magpagawa ka ngayon ng t-shirt, ang logo kamatis. Matakin mo 30 pesos ang isa. Tainan niyan, mas mahal pa sa 1.5 na Coke. Ay, hindi naman. Mahal pala yung Coke. 80 pesos yun eh. Sarap, boss, tinapa. Tapos itlog na maalat na may kamatis. Putang ina, kawawa ang kidney mo. Gaming fanatics. Maalat na yung tinapa. Itlog na maalat pa. Tangina niyan. Kumain ka na ng naasin. Panahon ni Digong, siling labuyo lang ang mahal. Ngayon, halos lahat mahal. Hindi, putang ina. Sabihin na natin, nagmahal ang sili nung panahon ni PRD. Putang ina, yung sili, sino ba nag-uulam ng sili? Pukin ang ina niyan, kailangan mo ba 1 kilong sili? Kailangan mo na naman 1, 2 sili, puta buhay ka na eh. Anak ng tinapay, sinong gagong bibili ng 1 kilong sili? Sabihin na natin, sabihin na natin, nung panahon ni PRD, mahal ng sili. Sasabihin na naman ng mga tanso, ang mahal ng sili nung panahon ni PRD, yayabang nyo ha. 700 ang 1 kilo. Putang inang mga bongbong supporter talaga kayo, mga bobo kayo. Sinong gagong bibili ng 1 kilong sili? Kung hindi nila ipang ninegosyo, mga tanga. Diba? 1 sili, 2 sili, pinaka-maximum 3. Pwede na yun. Maanghang na yung sausawan mo nun. Kung ang 1 sili, 1 kilong sili, 700, putang na, dami nun. Pucha, almoranas mo nun, baka para ng cauliflower. Bobo talaga tong mga supporter ni Bongbong Marcos. Putang na nyo, kamatis na lang kaya nyong kainin eh. Nagmahal pa, puta, pinagtanggol nyo pa. Hayop talaga naman. Hindi naman sa pagmamalaki ha. Kaya ko naman bilhin yun. Pero puta, labag naman sa kalooban ko yun. 1 kamatis, 30? Ang inang Bongbong, ang pinangako mo, 1 kilo ng bigas, 20. Puta, ito kamatis, 1 piraso, 30. Sige, pakinggan nga natin tong balita na to ni Cheryl Cosing. Kanina pa nakanganga to eh. Naman sa supply ng kamatis kaya nagmahal ang presyo. May shortage na naman. Hino-hoard nyo na naman niya para magmahal kamatis. Mag-aangkat na naman tayo ng kamatis, mga hayop kayo. Primero pa lang ng taon, mga pagnanakaw ng ginagawa nyo ha. Pumapalo na nga sa hanggang 400 pesos ang kada kilo niyan. Nagbabalik. 400 ang kilo ng kamatis? Patay ang sarsyado ko. Sarsyado. Yung ano pa ba nilalagyan kamatis? Pakbet. Sinigang. Munggo. Lahat na nilalagyan ng kamatis eh. Alam mo, ang nanay ko, kamatis bagong isda lang, kamatis bagong alamang. Talo-talo na sa aming mga Ilocano yan eh. Yan na lang pagkain ng mga Pilipino. Puta, ay grabe. Ganito kahirap ang Pilipinas. Ito na lang ang kayang kainin ng tao, nagmahal pa. Sa susunod dito, pati hangin na hihingahin mo, may bayad na. Si Carrie Cator. Sobrang mahal. Ginto ang kamatis. Ito pala pinangako sa atin ni Sangkay na ginto eh. Di ba? Pangako si Sangkay dyan ng ginto. O putangin na, pag nanalo si Bongbong, mamamahagi yun ng ginto.
Di ba yan ang pinagsasabi ni Diego Latigo, pag nanalo si Bongbong, puta mamamahagi yun ng Talyano Gold, ganito, ganyan. Puta, daming pinangako ni Sangkay, putang ina mo Sangkay, tinan mo ang ginawa mo sa bayan. Nung binoto si Bongbong Marcos, lahat naging ginto eh. Puta, golden age talaga. Puta, pag umorder ka, Bright, ng ulam, sabi ni Bright, magkano ulam niyan sa kalendarya? Pag umorder ka, Bright, pabili po ng munggo, yung walang kamatis. Puta, na naging ginto daw yung kamatis. Puta, nung umupo talaga si Marcos, lahat nagmahal. Puta, kahit yung mga walang syota, nagmahal. Nagmahal presyo ng bilihin, nagmahal ang kuryente, nagmahal ng tubig, nagmahal ang pamasahe, nagmahal lahat, nagmahal. Tangina, wala namang mga syota yung mga nasa Pilipinas pero nagmamahal sila. Oo, sabi ni Bisor Vlogs, hindi na pwedeng sabihin nagmumurang kamatis, nagmamahal na kamatis na. Tangina niya, ang hirap nito. Pucha, pag bumili ka ng, mantakin mo Diego Latigo magdala ka ng apat na kamatis sa kapitbahay. Puta, isang buong manok kapalit nun. Sabi ni Black Mamba, ban ang ulam na may kamatis sa karinderya. Puta, sabi ko nga sa inyo tinan ninyo, Saudi Arabia, Dubai, Qatar, ang iinit dyan. Oo, ang iinit dyan. Pero putangin na mas mura pa yung sibuyas, yung bawang, yung kamatis dyan kaysa dito sa Pilipinas. Nag-aangkat lang sila dyan. Dito sa Pilipinas, nagtatanim tayo. Hindi ka nagtataka? O, tsaka kawawa ang Pilipinas. Sige pa. Pero ito maganda kay ate. Kahit mahal na yung kamatis, nakangiti pa din. Ingingiti mo na lang talaga eh. Matatawa ka na lang. Ba't mo binoto si Bongbong? Pag tinanong mo si ate, sino binoto mo si Bongbong? Ano, masaya ka pa? Hindi na. Putangin na yan. Pag nakita ko yan, baka durang ko yan eh. Sasabihin nito ni ate. O, sige, diretso. Ganyan ang reaksyon ni Evelyn Aranjue. Sabi ni Black Mama, dito sa Caloocan, wala ka na makitang kamatis. Hoy, sa Caloocan ka na, ba't di ka nagsasabi? Ha, Black Mamba, nasa Caloocan ka na, ba't di ka pa nagsasabi? Ikaw, sumbong kita sa kaibigan kong boyfriend mo. Kaya nagpapakita sa amin. O, sige, pasok. Nang malaman ang presyo ngayon ng kamatis. Paano papalo na sa 200 hanggang 260 pesos ang kada kilo sa ilang palengke sa Quezon City. Sa iba pang pamilihan sa Metro Manila, aabot na ng hanggang 400 pesos. Kaya ang ending, hindi na lang bumili ng kamatis si Evelyn kahit kailangan niya sana sa ilulutong. Pucha, alam nyo ba, ang hapunan ko ngayon, itlog na maalat na walang kamatis. Ang hirap pala kainin ng itlog na maalat na walang kamatis. Oo, gusto nyo yung pakita? Nagputol ako ng 2 itlog eh. Kasi maiintindihan ko pa eh. Ano ulam mo? Itlog na maalat na may kamatis. Di ba ganan? Pero ngayon baliktad. Ano ulam mo? Kamatis na may itlog na maalat. Mas mura pa itlog na maalat sa kamatis. Yung itlog na maalat ng pateros, 20 pesos na isa binili ko eh. Mantakin mo yung kamatis, 30. Inang yan. So, 30 plus 20, 50, isang kamatis at saka isang itlog na maalat. Wala ka pang kanin. Putang ina, pag bumili ka pa ng kanin, magkano isang order ng kanin ngayon? 30 din. Putang ina, ganun na kamahal. Isang pirasong kanin, itlog na maalat, at saka kamatis, puta, 100 may get. Bongbong, lumayas ka na sa Pilipinas, hayop ka. Lumayas ka na, pahirap ka masyado. Kainang yan. Oh, Diyos ko po. Sinigang. Hindi na rin bumili si Gemma Bermon na balak sanang magluto ng sarsyado. Gagamit nila akong tomato paste. Pwede naman yun. O at least mas mura. Paduy. Kadiri yun, sarsyadong tomato paste. Ayon sa
nagtitindang si Renato, matumal ang dating ng supply ng kamatis sa kanila. Hinala niya hindi na nagtanim ang mga magsasaka, lalo't malaki ang naging pinsala sa kanilang pananim ng sunod-sunod na bagyo nitong nakaraang taon. Nadala na sila magtanim dahil puro lugi ang inabot. Eh yung mga nagtanim, nagbabasakali, yun nakaabot sila sa mataas sa presyo. Kinumpirma naman ng Department of Agriculture na may shortage nga sa kamatis kaya Tangin ng Department of Agriculture to, walang silbi. Oh, hayop na yan. lumobo ang presyo. Katunayan, bumaba raw ng 45% ang produksyon nito bago matapos ang Ina nyo. Sana meron kayong kontrol sa mga tanim ng mga magsasaka. Putang ina, nung nakita ninyo, marami ba nagtanim ng kamatis? Wala, konti lang. Di sana inalam nyo, ano problema nyo? Ba't di kayo nagtanim? Hindi kami nagtanim ngayon, sir, kasi wala kaming puhunan. Puta, ito puhunan. Para lang meron may pagkain yung mga Pilipino. Kaya itong sinasabi ko, mga bossing, tinan mo ha, hindi nagtanim yung mga magsasaka. Kaya hindi tayo nakaani ng madami. Puta, kasalanan na naman ng mga bilyar yan. Baka kaya hindi nagtanim mga yan, sinimento na naman nila bilyar yung yung mga mga sakahan nila ginawa subdivision na naman. Puta, sabi ko nga, yung mga magpatuli na kayo ngayon kasi pag nangamatis yan, mahal. Sige, pasok. 2024. Higit 300 pesos kada kilo ang inabot ang presyo ng kamatis dito sa Mega Q-Mart sa Quezon City. Yan na raw ang pinakamataas simula ng tinamaan ng sunod-sunod na bagyo ang bansa noong Setyembre 2024. Ayon sa DA, Oo nga no, Diego Latigo no. Sabi ni BBM, pag nagtanim daw sila, kinumagaan, aanihin na. Oy, Bongbong, magtanim ka na para bukas, mura na yung kamatis. Oo, Bongbong, putang ina, napakagunggong mo. Puta, saan ka nakakuha ng magic beans? Pagtanim mo ngayon, bukas inanim mo na. Gago, sama ng loob lang yung itinatanim na pwede mong anihin kinabukasan. Asahang bababa ang presyo sa katapusan ng Enero o sa mga unang linggo ng Pebrero dahil panahon na raw ito ng pagtatanim. Samantala, bukod sa kamatis, tumaas din ang presyo ng patatas, talong, sitaw at sili sa ilang palengke sa Metro Manila. Nagbabalita mula sa front. Congratulations, bagong Pilipinas. Ang saya-saya, hindi ba? Sino bang mga nangangamatis na dyan? Yung mga nangangamatis dyan, ha? Baka naman.